Hindi umano peke at hindi AI generated ang mga dokumentong hinahawakan ni Maharlika. Yan ang ating tatalakayin sa videong ito, pero bago ang lahat mga kapolitika ay huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. So ang sabi ni Ronald Bato de la Rosa, kasi siya yung nag-conduct ng hearing dyan sa Senado tungkol dito sa issue ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Maricel Soriano na noong 2012 daw is merong supposed to be na by bust na gaganapin at huhulihin itong si Pangulong Bongbong Marcos at si Maricel Soriano, na kung saan is nagsisesyon ng ipinagbabawal na gamot dyan sa Rockwell, Makati. At ang sabi dito, kasi may interview na itong si Ronald Bato de la Rosa kahapon, May 1, dito sa SMNI Network, ang sabi ni Bato de la Rosa is hindi umano AI generated at yung hawak ni Maharlika na ebidensya kung saan magtutumbok at magdidiin dito kay Pangulong Bongbong Marcos, ang sabi doon, yung dokumento na hawak ni Maharlika is hindi siya AI generated or hindi siya artificially generated, hindi siya artificial intelligence generated na dokumento. So ibig sabihin legit po yon mga kapolitika. Okay, so kung bakit natin to pinag-uusapan, kasi sad to say, hindi natumbok ni Ronald Bato de la Rosa yung magiging punto at saan patutungo yung hearing doon, kasi nakita natin doon na si Bato de la Rosa lang talaga ang nag-attend doon sa hearing. Supposed to be andun yung mga kaalyado nila Pangulong former President Rodrigo Roa Duterte, example itong sila Ruben Padilla, sila Bongo, sila Amy Marcos, pero hindi sila nag-attend. Ang naglakas lang ng loob na mag-attend doon sa hearing is itong si Ronald Bato de la Rosa. At napakasayang lang yung oras na iginugol doon ni Bato, kasi time na sana niya yun para siya ay kuminang at bumango sa at malaman talaga yung katotohanan doon sa mga dokumentong hawak nitong si Maharlika. Okay, sana is napiga ni Bato itong mga nandun, yung mga nag-attend sa hearing, kasi andun si Morales. Si Morales po is yun yung nagpirma noong nag-leak na document doon sa hawak-hawak ni Maharlika. And gusto ko lang palang sabihin dito na hindi pala magkakilala itong si Morales at si Maharlika. Lumabas lang sa publiko itong si Morales after noong inilabas ni Maharlika yung document doon sa kanyang vlog. Ang sabi, at ang nakita doon na pangalan is itong si Jonathan Morales. Kung kaya gusto ni Morales na lumabas sa publiko para ipaliwanag kung ano ba talaga ang nangyari noong 2012. So ang tanong dito ng mamamayang Pilipino mga kapolitika is, totoo ba, tayo ba ay naniniwala personally dito sa mga hinahawakan na mga papeles ni Maharlika? Kasi hindi ito basta-basta, ito ay napakalaking iskandalo ito sa ating presidente, especially na siya ay inihalal ng mga Pilipino at siya yung pinakamataas na leader dito sa ating bansa. So lead by example sana siya, at napakalaking responsibilidad din dito kay Maharlika kung saan is magpapakalat lang siya ng fake news kung saan hundreds of thousands na po yung nakapanood ng kanyang video. So personally para sa akin is naniniwala tayo na totoo talaga yung mga akusasyon. Bakit tayo naniniwala doon mga kapolitika? Kasi unang-una, doon pa lang mabuti talaga at nung election sa 2022 is meron ng pasabog na napasaring itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Unang-una, yung sabi ni Rodrigo Roa Duterte na kung bakit, kasi marami ang tatanong noon, di ba? Marami ang tatanong bakit ayaw i-endorse ni Pangulong Duterte itong si Bongbong Marcos. So yun pala is isa na yun sa red flag. Okay, at ang sabi niya is wala siyang pinangalanan noon, at ang sabi ni former President Duterte is meron tayong kandidato na pagka-presidente na nagko-cocaine o mano or naggumagamit ng ipinagbabawal na gamot. So doon pa lang is buti na lang is na-record yun at napanood yun ng milyon-milyong katao. At in fact marami nga ang nag-hate at tumuligsa dito sa former President Duterte, where in fact totoo naman pala talaga yung kanyang sinabi. At ngayon is binuyang-yang na talaga sa publiko yung mga ebidensya. At pangalawang reason bakit tayo naniniwala dyan mga kapolitika, hindi lang po si former President Duterte yung nagsabi doon tungkol dito sa issue ni Bongbong Marcos. Pangalawa, itong si Nikki Cosseteng, di ba? Ang sabi niya nung kapanahonan daw nila, isikat daw itong paggamit ng white powdery substance. At ang sabi pa nga doon ni Nikki Cosseteng na kung saan is dito daw sa mga party dito sa mga pagtitipon nung kapanahonan niya,
okay, is uso daw ang paggamit nitong itong ipinagbabawal na gamot. At even nga itong si Insurrecto, itong vlogger ng mga Liberal Party na mga dilawan, kasi pro-lay na itong si Insurrecto, i-search na lang yung kanyang YouTube page dito sa social media. Ang sabi niya is siya ay naniniwala na legit umano yung mga hawak na dokumento ni Maharlika, kasi nakita doon ni Ronald Bato de la Rosa, mga kapolitika, na ang sabi niya is meron pa umanong yung butas nung fastener doon sa dokumento na hawak niya. So ibig sabihin it's an old file, kasi dati hindi pa naman uso yung computer, 'di ba, yung pag-stack ng mga document, kasi dati paper pa, 'di ba? So meron pa umanong stamp nung fastener doon doon sa papel na hawak ni Maharlika. Meron pang butas ng fastener. Ibig sabihin is nakatambak lang doon. So merong opisyal ng PIDEA na hindi pinangalanan ni Morales, na ang sabi niya is hindi siya umano maglalantad sa publiko kasi privacy niya yun, di ba? Ang point doon is doon mismo sa PIDEA galing yung document na yun. Maybe hinalungkat at hinalughog nung PIDEA agent na yun, kung sino man yun, yung mga document na yun, nag-backtrack siya 2012. At nasabi din doon ni Morales na kung saan is naiintindihan niya kung bakit ayaw magsalita ng ibang mga kasama niya, kasi nga may mga pamilya ding binubuhay at alam naman natin baka matanggalan sila ng trabaho. So yun po yun, may pinoprotektahan silang personal na interest. Sabi din doon ni Morales, mga kapolitika, ang sabi niya doon sa kanyang may nakita kasi akong video dito sa YouTube na kung saan 10 years pa pala gustong ibuyang-yang nitong si Morales itong mga kalakaran dyan sa PIDEA, na kung for example mga malaking tao yung hinuhuli is hindi muna nila siniserve yung warrant of arrest, kasi merong mga connection sa gobyerno. Tatanungin mo na yung executive secretary or yung malapit sa presidente or malapit sa isang politiko, ito huhulihin ba natin to o hindi. So kumbaga may connection ko, example ikaw may connection ka sa gobyerno, nauon siya or napipigilan yung pagdadakip or paghuli doon sa mga personalities, especially kung ikaw ay personality, kilalang personalidad. So yun po ang nangyari dito sa side nila Bongbong Marcos at nila Maricel Soriano, kasi merong mga connection, mga kapit sila sa gobyerno at mga malaking politiko. So hindi na tuloy yung paghuli doon nung 2012, kasi nga itong si Paquito Ochoa at itong meron kasing law firm itong si Lisa Araneta Marcos, diba? So meron siyang connection dito kay Paquito Ochoa, kasi magkapareho pala sila ng law firm, pareho sila ng kumpanya na pinagtatrabahuan. So kumbaga meron silang connection sa gobyerno at of course asawa ni Lisa Araneta itong si Bongbong Marcos. So yun ang reason bakit hindi natuloy yung paghuli. Kasi kung alam lang ni Noynoy Aquino kasi na maging presidente itong si Bongbong Marcos, ay sana ipinadakip niya na lang itong si Bongbong Marcos, kasi nga 'di ba sila mortal na magkaaway itong Aquino at Marcos. Kung alam lang ni Noynoy Aquino na maging presidente itong isang Marcos na naman, pinahuli at pinadakip niya na lang sana itong si Bongbong Marcos noong 2012. So yun ang mga rason, mga kapolitika, kung bakit tayo naniniwala na itong mga dokumento ay legit at talagang may basihan, hindi lang ito gawa-gawa. At gusto ko rin palang sabihin dito na kung saan is maraming mga media ngayon ang tikom ang bibig, hindi pinapangalan itong naging itong issue ito, hindi pinag-uusapan, at in fact hindi nga din daw in-interview ng mainstream media itong si Morales, hindi kinuha yung kanyang side. Okay, so napaka-bias naman yun. Dapat is siguro natatakot sila na matulad sila sa SMNI. Butin lang ngayon talaga is meron ng social media, hindi katulad dati na mainstream media lang yung naging source ng information. Okay, so yun lamang ating pag-uusapan dito, mga kapolitika, at sana is meron namang sasabihin itong si Bongbong Marcos, or at least magpa-drug test man lang siya, kasi si Bongbong Marcos at si Maricel Soriano is no say dito sa isyong ito. Okay, sana is mapatunayan lang yung kanilang sarili na mali yung mga akusasyon laban sa kanila. Maraming salamat sa pagtunghay at panonood to sa aking YouTube channel. Please don't forget to like and subscribe for more videos.